Samantala, binigyan din ng Department of Transportation na prioridad ng sektor ang pagpapabilis ng mga pangunahing rail, bus at port projects para mapabuti ang serbisyo sa mga commuter at masuportahan ang paglago ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Tiniyak ni Transportation Secretary Banoy Lopez na prioridad ng Department of Transportation ang mga proyekto sa Cebu na makakatulong sa mga commuter at sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Kabilang dito ang Metro Cebu Urban Mass Rapid Transit na may habang 67.5 kilometro mula Danao City papuntang Carcar City at karugtong na 25 kilometrong linya papuntang Mactan Cebu International Airport. Malapit na ring mabuksan ang Package 1 ng Cebu Bus Rapid Transit na may 3 istasyon, kabilang ang Cebu South Bus Terminal Station, Cebu Normal University Station at Fuentes Station na makakapaglingkod ng 34,000 na pasahero araw-araw. Tiniyak din ni Secretary Lopez at Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago na pinamamadali ang konstruksyon ng bagong passenger terminal building at light craft landing para sa mga yate sa Benoni Port, Camiguin, para agad na mapakinabangan ng mga pasahero at turista. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad tapusin ang mga transport hubs para mas maengganyo ang mga turistang bumisita sa mga tourist area sa bansa. Tiniyak ni Lopez na malaking progreso ang naitaas sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway sa Bulacan at Pampanga, kabilang ang right-of-way site acquisition at relocation ng mga project-affected persons o PAPs matapos ang joint inspection ng Department of Transportation at Asian Development Bank. Pinuri ng kalihim ang pagsisikap ng DOTR right-of-way at site acquisition office sa pagtupad ng deadline para makumpleto ang mga proseso sa buwan ng Hunyo. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.